Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-18 linggo ng karaniwang panahon. Ngayon din po ay ang linggo ni San Juan Maria Vian. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Sa pag ng Panginoon, umayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagdalo, pagsama sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, banal na misa sa linggong ito. Pinaalam din natin sa lahat na sa linggong ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng patron ng kaparian, si Saint John Vianney. Ang kanyang kapistahan ay sa August 4, pero sa ating simbahan, sa ating Archdiocese, sa linggong ito, ating binibigyan ng parangal ang patron ng mga pari, si Saint John Vianney. Sa pagkakataong ito, isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kaparian sa buong mundo, obispo, ang ating mahal na Santo Papa, at mga pari dito sa ating parokya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa linang langit, Amang makapangyarihan,
Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na lulubog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tunay na sagana ang pagpapala ng Diyos sa kanyang liping hinirang. Sa gitna ng mga pagsuway natin sa Kanya, di pa rin niya tayo pinababayaan, bagkus lalong nag-iibayo ang kanyang pagmamahal. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay may makapal na hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya't nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan.
Bunga nito'y ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid nila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na mamuhay ng marangal at may takot sa may kapal. Mangyayari lamang ito kung tutok din natin ng may pagpapakumbaba ang mga aral ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng mga pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus,
Ano pong kababalaghan ang maipagpakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters, mga kapatid na sumabaybay sa ating online mass at ilan sa ating loob ng simbahan, magandang umaga sa ating lahat. At happy fiesta sa ating mga kaparian sa araw ng kapistahan ni Saint John Vianney, ang patron ng mga pari. Mga kapatid, bawat sermon o umiliya ay mayroong isang tinatawag na take-off point. At yung ating take-off point sa ating umili ngayon ay yung lumang kasabihan, old saying na ang sabi, ang sino mang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang pinaroroonan. Mga kapatid, isang katotohanan, good news, sa kasabayan na ito ay lahat naman talaga may paroroonan. Everything in this life, everything in this world has a finish line. Meron siyang tagumpay. At alam ko marami sa atin nakarating na sa mga tagumpay na yan. Sa tulong at awa ng ating Panginoon, kayo malamang nakita niyo yung tagumpay na pinapangako ng Panginoon sa inyo. Kasi naman, yung tagumpay, yung success, hindi lang yan one time. Ang tagumpay ay pwedeng araw-araw kung titingnan mo. Kaya itong kasabihan na ito, may katotohanan talaga. Lahat may ending, lahat may finish line. At sana ang ating panalangin lahat tayo magkakaroon ng happy ending. Magandang tagumpay, magandang paroroonan. Pero sabihin na rin natin, baka may iilan sa atin na hindi pa nakarating ni minsan sa paroroonan na yan, sa tagumpay na yan. Baka mamaya hanggang ngayon, hinahanap pa natin, tinitingnan pa natin, tinatanong pa natin. Kaya mga kapatid, pinapanalangin natin, sana lahat tayo magkakaroon nga ng pagkakataon nitong tagumpay na pinapangako sa atin. Pero ang tanong, brothers and sisters, sapat na ba ang lumingon? Baka naman wala tayong narating na paroroonan kasi naman hindi natin alam kung paano
lumingon. Kasi ang ating paroroonan na maganda, ay depende sa ating paglingon sa nakaraan na maganda. What you see in the future depends on what you see yesterday and today. Alam ko po sa ating mga pag-aaral sa paaralan, sinasabi sa atin na what you are today is what you are tomorrow. Kaya malamang yung mga kapatid nating narating nila ang paroroonan, alam nila kung ano ang kanilang nililingon. Kaya hindi sapat ang lumingon. Dapat alam natin kung ano yung mga bagay na nililingon natin, kung ano yung mga bagay na yon, at alam din natin paano natin nililingon ang mga bagay na yun. Baka mamaya tayo ay lingon ng lingon, parang wala namang nangyayari. Natututo ba tayo? Naging marunong ba tayo sa ating nililingon? Nabasa at narinig po natin ang mga pagbasa sa linggong ito. At pinaalalahanan po tayo sa karanasan ng mga Israelita na sila ay niligtas sa pamamagitan ni Moises sa mga kamay ng mga taga-Ehipto. Naligtas sila, dinala sila sa disyerto. Ano po ang sinabi sa lumang tipan na ating nababasa? Doon sa disyerto, sa mga ilang araw, nagrereklamo sila. Ilang taon nagrereklamo sila sa kanilang paglalakbay. Pinagalitan nila si Moises. Bakit mo kami dinala dito? Samantalang dito kami ay nagugutom na uuhaw. Doon sa Ehipto, kahit papaano kami ay nakakain. So, ang mga Israelita lumingon. Pero may reklamo. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, narinig din natin, lapit ng lapit, yung mga taong pinakain ng ating Panginoon, hanap ng hanap kay Jesus. Mamaya, sinabihan sila ng ating Panginoon, alam na naman namin, bumabalik-balik kayo dito, hinahanap-hanap nyo kami dahil hinahanap nyo ang pagkain. Wala kayong ibang dahilan. Bakit kayo sunod ng sunod? Kaya mga kapatid, maganda ang ipinapangakong paroroonan natin. Pero hindi sapat bastang lumingon. Kasi ang magandang paroroonan natin, depende naman talaga sa magandang paglilingon natin sa nakaraan. Kaya anong dapat gawin natin sa ating paglingon? Sana nga, nililingon pa natin ang nakaraan Pero dapat hindi lang tayo lingon ng lingon. Unang-una, dapat ang lingunin natin, ang tingnan natin sa nakaraan, hindi yung mga masasamang bagay. Mas marami naman yatang magagandang bagay. Marami po mga blessings, marami mga biyaya na dapat nating lingunin. Huwag nating haluan ng mga pangit, yung mga masasama. Mayroon pang iba sa atin, mas gusto pa nilang lingunin yung mga ikasasama. Ang unang requirement, kung lilingon man tayo, brothers and sisters, lingunin natin more the good than the bad. Siyempre kung ang nililingon mo magaganda, lalakas ang loob mo. Pero ang lilingunin mo ay mga pangit, manghihina ka talaga. Kaya brothers and sisters, first point po yan. Hindi sapat ang lumingon. Kailangan nating lumingon, pero ang lingunin natin, yung mga blessings, yung mga magagandang bagay na nangyayari
sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo, sa ating lipunan, sa ating bansa. Yun, magagandang bagay yun. Yun ang nagpapalakas po sa atin. Maraming lumalakas sa atin kasi marunong silang lumingon sa mga magaganda. Maraming nangihina at nagkakasakit sa atin dahil po ang kanilang nilingon walang iba kundi ang mga pangit na pangyayari. Yung pandemic natin mayroon mga pangit na mga pangyayari. Yung ating kalayaan medyo nababawas-bawasan. Pero alam naman nating lahat, kahit saan ako pupunta, narinig ko, buti na rin nangyari ito sa atin. Kasi marami namang benepisyo. Yun po, ang unang requirement sa ating paglingon. Lingunin mo ang mga magagandang pangyayari, karanasan, at mga kabutihan sa ating buhay. Huwag tayong magreklamo. Pangalawa, kailangan lumingon tayo para ayusin natin ang ating hinaharap. Huwag tayong lumingon, tapos iwanan na natin yun. Kasi kung may mga nangyayari naman sa nakaraan, para po yan sa ating kabutihan. Kaya yung pagbabago sa ating buhay, dapat bunga yan sa ating paglingon. Narinig po natin sa pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, talaga naman, kung ano yung mga nakaraan mo sa pagkatao mo, oras na iwanan mo yon mga masasama, pero magbago ka rin sa isip, sa iyong damdamin, sa iyong pakikitungo, kasi yun po ang mga manifestations, evidence, proof, na talagang ang paglingon mo ay maganda. Kung wala namang mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo, para sa ano pa yung mga magagandang nangyayari sa nakaraan mo? God has blessed you with so many good things in order to make you realize na yung buhay mo ay dapat ibigay din sa Kanya at sa kapwa. Baka mamaya meron din sa atin dyan na maganda naman ang buhay sa nakaraan, pero wala pa rin nangyayari sa kanilang sarili. There has to be change. Isingit ko dito yung experience ngayon sa Olympics. Parang wala siyang masyadong kahulugan, pero malalim po ang nangyayari. Merong isang US athlete, parang sa gymnastics ito o kung anumang event. Pangalan niya Simone Biles. Nag-back out siya sa Olympics, sa competition. Siya lang po talaga ang may alam nun kung bakit. Pero sinasabi niya, nag-back out siya kasi meron siyang mental struggle or problem. Dahil sabi niya, ginagawa ko itong pakikipaglaban dahil sa pressure ng mga expectations ng iba. It's about time na i-address ko yung mga concerns ko sa sarili. Kasi at the end, sabi niya, dapat ang mangyari, magkukumpit ako hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili muna. So before others, myself first. Kasi lahat naman yan susunod na. Kaya ito, parang mensahe siya, no? Na totoo naman kung gagawin mo ang mga bagay na yan na walang kabuluhan sa'yo, darating ang panahon na manghihina ka rin. Biro mo, very popular athlete nag-back out. Hindi nila malaman kung ano yung reaction ng mga tao. So, dapat lumingon tayo, pero sa ikabubuti ng ating hinaharap. Kaya dito sa ating ebanghelyo, ganun din. Lumapit sila sa Panginoon. Panginoon, anong dapat naming gawin? Ayun. Kaya sabi ng Panginoon, basta ayusin ninyo
ang inyong buhay. So lumingon tayo sa mga magagandang bagay. Lumingon tayo sa ikabubuti ng ating kinabukasan. At lumingon tayo, pangatlo, upang laging nagpapasalamat tayo. Balikan po natin yung take-off point. Ang sinumang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Lahat po tayo magkakaroon ng happy ending. Lahat po ay may magandang paroroonan. Pero depende po yan sa mga pagkakataon na paano natin nililingon ang ating pinanggalingan. Lumingon tayo sa mga magagandang buhay, magagandang bagay. Lumingon tayo para ayusin ang ating kinabukasan. At lumingon tayo para punuin ang ating isip at puso ng tunay na pasasalamat. Amen. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit, batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan at grasya ating tinatamo sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at hustisya. Hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa abot ng ating makakaya, matulungan nawa natin ang bawat isa habang tayo'y nasa gitna ng pagsubok, hatid ng salot ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa at naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa lubungin nawa ng mga anghel at mga banal, ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng maayon sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang makaloob nito pampara sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya. Iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alala, sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay
na nagbibigay buhay at tangkalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo sa bang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, si San Jose, mga apostol, si San Juan Vianney at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang tinapay mula sa langit na nagbibigay ng tunay na buhay. Mapalad tayong lahat ninyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan.
Paspasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Bago po natin dasalin ang pangwakas na panalangin, mga kapatid, sa mga anunsyo natin, pinapaalam na balik muna po tayo sa no public masses dito sa ating simbahan. Kaya po magkakaroon lamang tayo ng online mass mula kahapon, mula ngayon, hanggang sa mga susunod na linggo. May mga announcement po tayo, kaya tingnan po muna natin yan. Di po natin makontrol ang lahat ng mga pangyayari, pero sana susunod pa rin tayo sa mga batas ng ating gobyerno. Ito po ay mensahe para sa ating lahat, no? Kapag may pagkakataon tayo dito sa simbahan na magsimba, sana po gawin natin. Kasi may mga panahon talaga na hindi natin makontrol, kagaya ngayon. Natutuwa po ako halimbawa, no? Marami sa atin talagang concerned sa vaccination. Oh, get vaccinated. Lahat po tayo, ginagawa natin kahit isang araw tayong pumila dyan, magkaroon lang tayo ng baksin, nagpapasalamat po tayo doon. Pero hindi ko alam, bakit tayo nagpabaksin? We want long life. Ang importante sa atin, hindi long life lamang, kundi good life. Kaya sana kung may pagkakataon tayong magdasal tayo. Baka mamaya, magdasal tayo. Tinitipid pa natin, hindi natin kayang 5 minutos magdasal. Kung may pagkakataon tayong magsimba, 1 oras sa simbahan, baka mamaya tinitipid pa natin yun. Baka nasa loob tayo ng simbahan kung ano-ano pang iniisip natin. Samantalang yung mga ganitong panawagang dyan, pipila tayo ng mahaba. Ihintay tayo ng matagal kasi gusto natin. Sana ang gugustuhin po natin hindi lamang pang mundo, kundi mga bagay na panghabang buhay. Ito po yung panawagan ng ating santo sa Saint John Vianney. Sa kanyang panahon, walang tigil po siyang nagsisilbi. Pero ginagawa po niya yan sa mga may sakit dahil alam niya sa ginagawa na yan, mararating niya ang kaharian ng Diyos. Sana ganun din po tayo. Do not think only of what is here in this world. Long life. Dapat let us think of what is beyond this world. Good life. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay at gawin mong maging marapat sa lubos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Umayon at ipahayag kaniyang pagkalinga at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag kaniyang pagkalinga at habag. Isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.